Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa ating pong studio, binisita ko tayo ni Desilda Altura. Siya po yung kapatid ng biktima na si Donaldo Valles, 39 years old. Inirereklamo po nila ang operator ng jeep na si Jason Policarpio at ang driver ng jeep na si Raymond Nucom na nakabanggaw sa kanyang kapatid noong December 18 sa Camarin Road, Caloocan City. Anya hindi raw sumunod ang operator sa napag-usapan na sasagutin nila ang lahat ng gastusin pang ospital ng biktima. Ito po, kinukuha no ni Ma'am Desilda ang mga papeles niya. Ma'am Desilda, good evening po. Good evening naman ho. Hanggang ngayon, mukhang mag-ano na, tatlong buwan na. Dahil Pebrero na tayo. 2 months lang po. December na tayo nangyari ito, di ba? So, tama, 2 months. Ngayon ay bakit hindi sumusunod yung sa usapan itong operator na jeep? Ganito po yun, sir, no? Ano po, before po, nagko-comply naman po sila sa amin kapag nagte-text kami or tumatawag po sa kanila. So, nasa worth 28,000 pesos na po yung nabibigay nila kasi po doon po yun sa fixator, yung sa binti po ng kuya ko. Tapos yung other po doon, yung first na bigay po nilang 10K, doon po yung sa emergency po, pagpasok po ng emergency ng kuya ko, yung mga pinabili po ng doktor. Tapos yung iba pa naman po doon, pinambili namin ng mga gamit niya sa ospital. Tapos yung ano naman po doon, yung 3K po, yun po yung hiningi namin, pambili naman po ng egg crate mattress po kasi in-advise po kami ng doktor na kailangan po namin yun para sa kanya kasi nga po may bed sores na po yung kanyang likuran. Okay. Tanong ko, ano bang extent ng damage ng kapatid mo? Dito po sa abdominal part po niya kasi 4 po yung tinamaan. Yung kanya pong bituka, nagkaroon po ng slash, tinahi po yun ng mga surgeon. Tapos yung pantog po niya, tinamaan din po, tsaka yung abdo. Tapos yung balls po niya, yung private part po niya, natanggal na po, yung tinanggal po. Pero sa ngayon po, kumusta naman po siya ngayon? No? Okay na po siya. Pero ano ito, pangmatagalang gamutan ito? Opo, at nag-heal na po yung kanyang sa abdominal part po niya. Tapos yung sa ortho na lang po niya, problema po namin, sir. Dapat nga po, ngayon pong February 13 po yung due date po nung kanyang implant P. Ngayon po, sabi po ng mga doktor, kung hindi daw po namin po provide yun hanggang February 13, hindi daw po matutuloy operation niya sa February 15. Okay. Next month na naman po yung schedule po namin. Okay, Ma'am Desilda, ngayon ba itong operator ng jeep at yung driver, alam ba nila ang pangangailangan medical ng iyong kapatid? Yes po. Alam nila? Ina-update po namin sila sa bill po ng ng kapatid namin, sa mga kinakailangan po sa ospital. Tapos yun nga pong sa implant P po, na hiningi namin para po makabitan na po ng bakal lang kuya ko, hindi na po sila nag-reply. Wala na, hindi na mahagilap. Hindi na po. Okay, siguro ngayon po nasa linya. Ito. At least makuha natin ang panigo ng operator po ng jeep na nakabanggaw dito sa kapatid ni Desilda. Nasa linya si Jason Policarpio. Jason, magandang gabi sa iyo. Jason? Jason? Nawala si Jason. Okay, babalikan natin si Jason siguro mamaya. Okay, nasa linya na ba yung LTFRB? Yes. Nasa linya na. Si Ryan Salvador po, ang head ng Public Assistance and Complaint Desk. Sir Ryan, magandang gabi. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulpo. Nasa Kilos Pronto po tayo. Yes, magandang gabi din, Sir Alex. Opo. Sir Ryan. Kaya yung background ko kasi medyo nasa biyahe tayo, pero okay. nag-willing to take tayo ng call para kasi makatulong tayo sa complainant. Siguro alam niyo na ho ang reklamo ho ni Ma'am Desilda. Ito ho'y yung operator ng jeep at yung driver hindi na humahagilap at hindi na ho makakatulong po sa kanya pong kapatid na nasagasaan po nito. Anong pwede ho natin tulong ho dito, Sir Ryan? Apo, nakamonitor ako at magkitakwento ni Madam yung yung pong medication na ginagawa ng kanyang kapatid na supposedly ang operator hanggat hindi natatapos ang medication ng isang ng isang injury ng na nangyari sa aksidente, they have to settle that. Pero kung hindi nila i-settle yan, yung po ating complainant, meron siyang option na lumapit sa LTFRB
Para to say we can file a formal complaint and we can settle settlement sa kanila. At kung hindi po makipag-settle ang operator, we post penalties based on the resolution natin. Sir Ryan, pwede ba ang LTFRB tawagin ito at hanapin sa pinagtataguan itong Jason Policarpio at maging yung driver? Pwede ba hunin yung matulungan po? Opo sir, ang kailangan lang po natin is makipag-coordinate direct ang complainant sa atin. Then, from there kami na po magpapatawag sa operator. Makaharap sila at ma-settle nila yung kanilang medication sa operator. Pag in case po yung nagmamatigas itong operator, sir, ano pwede ho nilang danasin ho nito? Meron po tayo 2011-00 per guidelines na pag hindi po sila nakasettle, kung may grounds po na pwedeng suspendin or terminate po, cancelin yung prangkisa ng PUJ, then yung pong gagawin natin na resolution. Basta sa settlement na pag-uusapan nila during the hearing. Yun po yung sa parte ho sa kanya pong prangkisa. Pero pwede rin po tayo magsampa ng kasong kriminal? Tama po ba, Sir Ryan? Tama po. Aside sa administrative case na pwede lang ipalik sa LTFRB, they have the option to file criminal civil case as well. Kung gusto nila mag-upload regarding the claims, pwede lang gawin ang civil case. Okay, sige po. Kami po dito sa Kilos Pronto hinahanapan pa rin natin ng magandang solusyon dito sa problema ho ni Desilda. Pero kung talagang nagmamatigas itong si Jason Policarpio at ayaw kaming kausapin, talagang hahantong po tayo doon sa sinasabi nyo, Sir Ryan, no? Gusto ko lang po i-remind ang ating complainant kapag po hindi na-settle, bukas po ang aming opisina para po tulungan siya na ma-settle yung concern na regarding the medication para ang LTFRB ay makatulong sa sitwasyon po ng kanyang kapatid. Okay, Sir Ryan, thank you so much po for your time dito po sa Kilos Pronto. Okay, Desilda, ayun siguro dadalhin ka namin doon sa LTFRB, doon sa opisina ni Sir Ryan, para kung in case na talagang matigas to bin itong ano ba, nasa linya na ba? Wala pa? Wala talaga. Tsaka sir, meron pa po kaming isang yung motor po kasi ng kuya ko nasa nasa pangangalaga po niya. Kasi ang sabi po dito, ni Jason Policarpio po. Hawak niya po. Kasi doon po sa agreement nga po namin, paayos niya daw po yung motor. Hanggang ngayon, di pa napapaayos. Sa awa po ng Diyos, nandun lang daw po nakatenga sa bahay nila. Na ngayon, siguro. Baka po, kalawang na po lahat yun. Dami mo pala atraso, Jason, ha? Sige. Sige, ma'am. Ganitong gawin natin. Sasamahan namin ang Kilos Pronto team. Papunta natin sa LTFRB at sigurado hahanapin kung saan tatago ng lungga itong si Jason Policarpio. Maraming salamat po. Asahan ko po. Maraming salamat po.